Ang laban ng One for All versus All for One sa wakas matutuldukan na. Kurogiri may isang bagay na hindi inaasahang gagawin. At ang first user na si Yuichi tuluyan na nang nagpaalam sa kapatid na si All for One. Yo, what's up? This is Kuya Jepoy at dito sa chapter 423 masasaksihan natin kung paanong tuluyang natalo si All for One ang greatest hero na si Izuku Midoriya. Kaya naman wag na nating patagalin pa. Let's go! Sa pagsisimula ng unang panel makikita nga dito ang isang napakasolid na suntok na Izuku. Gamit ang natitirang embers ng One for All direkta nga itong naipatama sa monstrous form ni All for One. Sa tindi nga ng atake na to mapapansing naglabasan yung dugo ng villain sa mismong butas ng kamay niya kung saan gamit niya nga ito sa pagdanakaw ng mga quirks ng ibang tao. Napansin nga din dito ng villain na etong bubog saradong katawan na gamit niya ngayon hindi na nga makapag-activate ng super generation at hindi lang yan. Hindi niya nga rin nagawang maiwasan yung atake na to ni Deku dahil ipinapakita dito sa panel na to na etong willingness ng iba pang mga heroes na talunin siya kasabay ng pag-atake ng ating bida nakapag-overload sa ninakaw niyang quirk na Danger Sense. Bali nagsimula nga daw yung lahat ng to nang magawang yanigin ng quirk factors ng One for All yung soul niya mula sa loob ng katawan ni Shigaraki. At kasabay din nito naapektuhan yung mismong katawan ng vessel niyang to. Ipinakita naman sa panel na to na during nitong initial training ni Deku para maging ganap na vessel ng quirk na matatanggap niya mula kay All Might nasabi sa kanya ng former number 1 hero na bibigay nga daw itong mga paa niya kung sakaling hindi pa ito handa. Kaya naman nasabi dito ni Deku na sa nakalipas na 2 taon ay pinalakas niya nga daw kung ano man ang natanggap niya mula sa 8 user na si All Might, na kung saan nagresulta nga daw ng mas maayos at mas pinalino na pag-iisa ng kapangyarihan galing sa 9 na taong humawak ng quirk na One for All. Makikita nga dito na naitulak ng kamao ni Deku etong villain at talaga namang tila ba isang konkretong bagay na nabasag yung parte ng katawang to ni All for One dahil sa sobrang lakas ng impact na nagmula sa suntok ng ating bida. Mapapansin niya ding nagsimula ng mabasag yung ibang parte ng mukha ng villain at mula sa malayo ay napakalino na natatanaw ng ibang mga heroes yung epekto ng ataking ginawa ni Izuku. Napansin nga din dito ni Shindo na unti-unting nawawala na yung rampage ng quirk ni All for One at naitanong din dito ni Kirishima kung natalo na nga ba ni Deku yung villain. Sa patuloy na pagkakawasak ng buong katawan ni All for One tila ba biglang nahuhulma ulit yung katawan neto at talaga namang hindi nito matanggap yung kinahihinatnan ng mga pangyayari. At habang nahuhulog ang katawan ng ating bida pagkatapos ng ataking ginawa niya ay dito na realize niya na ginagamit ni All for One ang iba pa nitong mga quirks upang ipangtapal sa mga bahagi ng katawan neto na gumuguho. Galit na galit nga ding sinabi dito ni All for One na hindi pa nga daw tapos ang laban. At sa mga oras na to wala pa silang nakukuha sa kanya. At mula sa mga naglilisik na mga mata ng villain ay pinoklaman niya na ang kanyang mga pangarap lang ang magkakatotoo at hindi niya papayagan ang may kung sino man ang magmamana o di kaya mapagpapasahan na ang ibig niyang sabihin ay tanging siya lang ang nag-iisang Demon King. So habang tinititigan ng villain etong si Deku ay dito niya na-realize na kinakailangan niya lang ulitin yung ginawa niya kay Tomura Shigaraki. Lalo't ngayon quirkless na nga itong si Deku ay maaari niya rin itong gamitin o di kaya ay kahit sino man na pupwede. Ang kinakailangan niya nga lang daw na gawin ay i-transfer ang All for One at pagkatapos ay tsaka niya iti-take over yung katawan ng magiging vessel niya. Makikita nga dito na hayok na hayok etong si All for One para sunggaban ng ating bida at upang maipasa din nito yung quirk niya. Galit na galit namang isinigaw ni Deku na tumigil na nga daw etong si All for One. Nangangamba namang isinigaw ni Aizawa ang pangalan ni Midoriya at para bang ibig nitong sabihin tapusin niya na nga daw ang laban na to. Dito ay agad namang kumilos etong si Kurogiri habang gulat namang napalingon dito si Present Mike at talaga namang naguguluhan ito sa kung ano nga ba ang gagawin ng dating kaibigan. Mapapansin din ang bagyong pagpapakita ng mukha ni Shirakumo habang si Deku naman ay naghahanda dito sa papasugod na si All for One. Tinawag nga dito ni Shirakumo ang pangalan nitong sina Shota Aizawa at Hisashi Yamada ng may panghinginig na boses. At pagkatapos humingi ito ng paumanhin habang unti-unti itong naglalaho. Pagkatapos bigla nitong iniisip yung mga sandaling kasama nito si Shigaraki and by this time alam niyang kinakailangan niya lang umalis. Bigla namang sumulpot sa harap ni Deku etong si Kurogiri para protektahan yung katawan nitong si Tomura Shigaraki. Mula sa baba emosyonal nga itong si Present Mike dahil sa alam niyang ang kinikilala niyang kaibigan ni si Oboro Shirakumo ay gagawin ang lahat upang mailigtas ang sino mang nangangailangan ng tulong. Bali sinabi nga dito ni Kurogiri kay All for One habang nasa warping form ito na ibalik nga daw nito si Tomura Shigaraki. Then ay naalala niya bigla yung time na nagising siya netong si Spinner. Habang etong si Deku naman ay tila ba nainis sa biglaang paglabas ng portal na para bang pinipigilan siya neto. Sinabi naman dito ni Kurogiri kay All for One na naghihintay nga daw ang mga kaibigan ni Shigaraki sa pagbabalik niya.
But suddenly, may biglang kung ano na sumabog. Makikita nga dito si Katsuki Bakugo at nagawa nitong i-cancel yung warping portal sa pamamagitan ng isang explosion gamit ang bibig niya. Hindi naman makapaniwala dito si Present Mike sa nakita niya. Sinabi nga rin dito ni Bakugo na hindi nga daw siya sang-ayon na dalhin siya sa ospital at nakarating nga daw siya sa pwesto niya ngayon dahil sa paggamit na itong explosion niya. Bukod dyan ay ginamit niya nga rin itong ginawa ni Shoto na jump board at habang nahuhulog nga ang katawan nitong si Bakugo pababa sinabi nito sa ating bida na ayusin niya nga daw or else ay isusurpass niya nga daw ito. Habang sa panel na ito ay sinabi ni Deku na hindi nga daw niya mapapatawad itong si All For One. At habang hinihahanda na ng ating bida ang pinakahuling embers ng kapangyarihan nito sinabi niya sa Demon Lord na hindi nga daw siya naniniwalang isa itong monster na hindi masukat. Pagalit naman na sinabi ng villain na tumigil na nga daw sa mga sinasabi ang ating bida, subalit hindi naman nagpatinag si Deku. Dugtong pa niya na hindi nga din daw siya maituturing na isang Demon King, na ang naging reaksyon naman dito ni All For One ay ayaw niya nga siyang titigan ni Deku ng ganito. At sa pagtama nga ulit nitong kamao ni Deku sa katawan ni All For One sinabi niya pa sa villain na isa nga lang daw siyang malungkot na tao. Meanwhile, sa kaloob-looban nitong si All For One bigla namang naagaw ang atensyon nito sa isang pamilyar na boses. At habang saglit na natigilan nakita niya nga itong maliit na parte ng liwanag in which na-recognize niya na para bang ito yung kapatid niyang si Yuichi. Sinabi nga dito ng kapiranggot na ilaw ni Yuichi na para bang inadjust ni Deku yung kapangyarihan neto kung kaya't may naiwang bahagi ng vestige niya bago maganap yung pag-transfer ng mga quirk factors. At etong naging response mula sa pagtama ng huling embers ng One For All galing sa huling atake ni Deku ang nakapagpagising nga daw sa kanya. Which is kinumpirma niyang napakalit na parte ng vestige niya lang ang natira at ang talagang gusto nga daw ng ating bida ay makumpleto ang One For All sa tamang pamamaraan. Nagmamakaawang sinabi dito ni All For One sa kapiranggot na liwanag ni Yuichi na ngayon kahit ano ay okay sa kanya at seryoso siya doon. Na wag nga itong aalis at ipakita sa kanya yung mukha ng pinakamamahal niyang kapatid. Inamin naman dito ni Yuichi na imposible nga doon na mangyari yung gusto niya dahil ngayon ay unti-unti na nga daw siyang naglalaho. Bigla namang nagkaroon ng mukha etong si All For One at hindi nga nito matanggap yung katotohanan na yon. Dahil pagmamayari niya nga lang daw etong si Yuichi at nagdemand pa ito na ipakita nito ang sarili sa kanya. Sumagot naman dito si Yuichi at sinabi sa nakakatandang kapatid na hindi niya nga doon nagabayan etong kuya niya at eto nga daw yung napansin ni Deku. Kung kaya't binibigyan niya daw sila neto ng pagkakataon para sa isang final salvation. Subalit dito nga kitang-kita sa mukha ng villain na hindi nga nito tanggap ang pagkatalo na to. Sinabi niya pa sa kapatid na mahal niya nga daw etong si Yuichi at hindi siya papayag sa gusto mangyari ni Deku. Totoong mahal niya nga daw etong kapatid niya at wala siya kung wala nga daw etong si Yuichi. Sumagot naman dito si Yuichi na eto na nga daw yung tamang oras para pagbayaran ni All For One yung mga krimeng ginawa niya sa paggamit ng napakaraming tao para sa pansarili nitong kapakanan. Subalit sa panel na to ay makikitang hindi lang pala etong si Yuichi yung nagising sa pangyayari na yon. At mula sa kung saan biglang ipinakita ang 5 One For All users at hindi lang yan. Dahil kasama din nila etong vestige ni Tomura Shigaraki na naghahanda para sa isa ring pag-atake. Sa panel na to ay pinapakitang mula sa loob at maging sa labas nagawang patamaan ng kani-kanilang mga kamao etong katawan ng villain. Na sa pagtatama ng mga kamao na itong sina Deku at Shigaraki unti-unti na rin itong naglalaho. Inamin niya dito ni Tomura na pagkatapos lamunin ng master niyang si All For One yung consciousness niya ang akala niya nga daw tuloy na rin siyang nawala. Subalit dahil nga dito sa lola niyang si Nana Shimura ay siniguro neto na hindi daw siya maglalaho. Habang dito naman ay biglang naisip ni Shigaraki etong si Kurogiri na kanina lang nagpaalalang nariyan ito para sa kanya upang protektahan siya. Sinabi niya pang nakuha niya na nga rin daw ulit yung katawan niya mula sa master niya, subalit hindi niya na nga daw nagawa yung goal niya na pagwasak. Instead inamin niya na katulad ni Deku ay isa nga din daw talaga siyang iyaking bata. Dagdag niya pang hindi niya nga rin daw magawang wasakin yung mga kamay ni Deku. Sinabi naman ni Deku na lumaban nga daw siya dahil hindi niya nga daw magawang patawarin si Shigaraki sa mga nagawa nitong kasamaan. Gusto niya nga daw napigilan si Shigaraki dahil alam niyang gusto nito magpapigil at hindi nga rin daw papayagan ng ating bida na maipasa yung kalungkutan nito sa iba. Dito ay humingi ng favor si Shigaraki na kung sakaling buhay pa nga daw etong si Spinner sabihin daw nito sa kanya na ang nag-iisang si Tomura Shigaraki ay lumaban hanggang sa dulo para mangwasak, na ang isinagot naman ng ating bida nagawa niya nga daw dahil magkasama nilang winasak etong si All For One. Bali dito sa pinakahuling panel ay pinapakita ang tuluyang pagkatunaw ni All For One at kasabay din ang pagkakahawi ng ulap sa itaas na nagpapakita lang kung gaano nga ba kalakas yung impact ng huling atake na yon. And lastly ay ang tuluyang pagkawala ng embers ng One For All sa katawan ni Deku, na ang ating greatest hero sa mundo ng My Hero Academia ay official ng quirkless at dito nagtapos yung chapter na to. So bali malamang konting chapters na lang ang natitira, kaya naman wag niyong lalaktawan yung mga videos na ina-upload ko sa channel na to.
i-follow nyo na din guys yung page natin para naman dumami pa tayo doon. And as always, thank you for watching. Goodbye!